Guys, welcome back to my channel, and for today's video, share ko po sa inyo kung kailan nga ba ang inyong qualifying period, kung ang inyong due date is on January, February, or March 2026. Bakit nyo nga ba kailangan malaman yung inyong qualifying period? Unang-una, dito po magbe-base ang SSS kung maa-approved ang inyong maternity benefit. Pangalawa, kapag hindi nyo po ito nahulugan, ibig sabihin, mare-reject po yung inyong maternity benefit. So, mas maganda na mas maaga pa lang malaman nyo na kailangan ito yung mga buwan na dapat may hulog po kayo. So again, disclaimer lang po, ito ay para sa mga self-employed or voluntary contributor. Kasi po yung mga employed na monthly, dire-diretso po may hulog po kayo. Sa amin po, makakalimutan namin na, hindi ko nga pala nahulugan tong buwan na to. So, kasi kami po yung mismong napunta sa SSS para maghulog. Kayo po na mga employed, employer na po ang naghuhulog ng inyong contributions monthly. So, meaning, kapag po kayo ay buntis at kayo po ay employed, sa HR po kayo magtatanong. Kung ano po yung magiging process. Okay? So, yun. So, mas maganda para sa akin, at least 6 months dapat may hulog po kayo para mas malaki din po yung makuha nyong maternity benefits sa SSS. So, ang inyong qualifying period magsisimula sa October 2024 to September 2025. So, dapat simula po na October 2024, may hulog po yan hanggang September 2025. Paano kung 2025 na, wala pa rin kayong hulog? So, mag-start na lang po kayo ng January 2025 to September 2025. Para po yun sa inyong maternity benefit. Pero syempre, tayo po ay isang SSS contributor, mas maganda na dire-diretso po yung ating contribution sa SSS. Hindi lang po dahil kukuha tayo ng maternity benefit, kaya lang tayo maghuhulog sa SSS. Ano po? So, yon. At ang inyong semester of contingency is on October 2025 to March 2026. Ano ba to? Bakit siya red? So, ito po yung pinakadahilan kung bakit nare-reject ang inyong maternity benefit. Kasi po, tsaka pa lang kayo maghuhulog kung kailang semester of contingency nyo na. So, ibig sabihin, malapit na po kayong manganak. So, halimbawa, October 2025 nyo palang nalaman na kailangan pala may hulog yung qualifying period ko. So, hindi na po siya maka-count. So, simula October 2025, kung may hulog man po kayo ng buwan na to, hindi na po siya maka-count for your maternity benefit. Okay po? So, mali-late payment po kayo sa SSS. Kaya mas maganda na mas maaga pa lang, alam nyo na kung kailan yung mga buwan na may hulog kayo or kailangan yung hulugan. Okay po? So, ito po yung pinaka-best example. Yan. So, again, ito pong mga check, at yan po yung qualifying period nyo. Diba sabi po kanina, dapat 12 months, within 12 months. So, simula October to September, 12 months po yan. So, October 2024 to September 2025. Yang lahat ng check na yan, kailangan meron po kayong hulog. At least 3 months or mas maganda at least 6 months. So, halimbawa may hulog po kayo ng January 2024 hanggang June 2024 lang. So, okay lang po, ang diretsuhin nyo na po ulit simula July or magsimula na po kayo ng October 2024. Ano po? So, dapat consecutive or sunod-sunod na buwan ang inyo pong contribution. So, ito pong mga bilog na to, parang red days. So, meron kayong menstruation. So, red days na yan or red months. So, ito na po yung mga buwan na kahit maghulog po kayo dyan, ay hindi na po siya maka-count for your maternity benefit. So, mas maganda bago matapos po ang September
2025, mahulugan nyo na po yung inyong qualifying period. Okay po? Para pasok na po kayo sa maternity benefit. So again, ang semester of contingency nyo po is magsisimula ng October 2025 hanggang March 2026. So sana po nauunawaan yung aking calendar na ginawa para mas lubos nyo pong maunawaan. So if you have any questions, so please comment down below and I will try my best to reply po on your comments. So again, this video is for voluntary or self-employed contributor. So kapag nalaman nyo pong buntis na kayo, so magpa-transv na po kayo sa OB para malaman nyo po yung inyong due date or EDD. So yan, halimbawa ito nga po January or February or March 2026 ang inyong due date. So next naman, alamin nyo yung qualifying period katulad po nung pinakita ko po kanina. And sunod, kapag okay na, process na po kayo ng inyong SSS maternity notification. So, kulang ng N. Notification. Okay, so meron po akong video. So, ilalagay ko po sa comment section yung mga links kung saan pwede nyo pong panoorin yung process na ginawa ko. And next naman, pwede na po kayong gumawa din ng disbursement account after. So again, ang ginamit ko po noon ay GCash. So mas maganda, parehas po yung name nyo sa GCash and sa SSS. So nung time ko, single pa po ako noon. So single yung name ko sa GCash. So single din yung name ko sa SSS. So okay lang naman po yon. Okay, so if approved na yung inyong disbursement account, intayin nyo na lang po na manganak po kayo and then yung kasama nyo sa hospital or sa lying in or kung saan man po kayo manganganak, sila po yung magpa-process ng birth certificate ni baby, yung mga documents ni baby, and then ayun po yung isasend nyo sa SSS online. So, ako po ay normal delivery. So, ang kinuha lang po sa akin ay yung copy, Xerox copy ng birth certificate ni baby na merong stamp ng munisipyo. Okay po? So, kailangan may stamp po yun ng munisipyo at siya po ay certified true copy. And then, pag po magpapa-stamp po kayo sa munisipyo, ay kunin nyo po yung resibo. Huwag nyo po iwawala yung resibo dahil kasali din po yun sa ipapasa nyo sa SSS. Okay, so sa pag-i-scan po ng document, meron din po akong video kung ano po yung ginawa ko. So please check this po sa link sa ilalim. So kailangan kapag po mag-i-scan kayo, colored po yung inyong documents sa one file lang or one PDF. So, magkasunod na picture. First picture, second picture. So, sa isang file lang. And then, yun na po yung isasend nyo sa SSS. So, meron din po akong video and kung magkano po yung nakuha kong amount nung ako po ay nanganak. So, that's all for this video po. Kung nakatulong po ito sa inyo, please subscribe to my channel and thank you very much po sa inyong panonood at sa pag-support po sa aking channel. So, again, if you have any other question, please comment down below and thank you for watching. Goodbye!